Oh, eto, speaking of Robin Padilla, dito muna tayo kay Robin Padilla. Oh, kababayan. Ayan. Ang ine-ebas ni Robin dito, mga bossing, like a true warrior. Talagang warrior talaga. Ang ating vice-presidente at si dating Pangulong Duterte. Sabi nga you are a hero, Mr. President. No, hindi si Bongbong. Si ano daw po, dating Pangulong Duterte. Oh. Sabi dito, like a true warrior. Talagang warrior talaga, no? Talaga na, talagang talaga. Nasa loob na ng battle. Oh, battle si Ma'am no time to cry. Sabi niya ganun. Tapos na yung oras na yon. Ito ang panahon ngayon, everyday legal strategy dito. Ano ginagawa ni Robin Padilla diyan? Ano naman mapapala sa iyo, no? Nung kampo ni dating Pangulong Duterte maghawak ng bag. Di ba? Sabi ni Marlon, anak ng putik na yan. hanggang ngayon naniniwala ka dyan? First Lady Lisa Marcos, nasa LA. Anak ng pitong kuba naman ito. Iisipin mo na lang Anong pinagkakalat ninyo? Sumulat na si Greco Bellica kay Donald Trump. Bakit hindi pa isinama dyan na isa publiko naman na nasa LA o nasa bayan mo si First Lady Lisa Marcos. Di ba kakampi nyo nga si Donald Trump? Sinasabi ninyo? Kung kakampi kay dating Pangulong Duterte dahil nagalit daw si Trump, mga kababayan. Nagalit daw si Trump kasi ikinulong si Duterte, mga bossing. Di sana si Donald Trump na ang nagsiwalat niyan. Nasa bayan ko si Lisa Marcos na First Lady ng Pilipinas na asawa ng Pangulo ninyo. Nahuli namin ito, nakakulong dito, nakapiit. Para mapahiya yung kalaban. Anak ng tinapa. Ano isasagot mo diyan? Bakit si Donald Trump hindi hinayaan na, kayong mga media, magsama-sama kayo. Dahil galit ako kay BBM, i-report ninyo na yung asawa niya nandito, nakakulong sa Amerika. Sige nga. Ano? Biruin nyo yung mga yan, Nakakakita po ng mga post ng First Lady, nakakakita ng mga video ng First Lady, lahat po para sa kanila edited. lahat po para sa kanila. Edited yan. Bakit yung kamay ganun? Bakit yung upuan ganun? Bakit yung ano? Bahala kayo sa buhay ninyo. Kayo na lang ang magkwentuhan dyan. Huwag nyo kami idamay. Seryoso kami dito. Tapos na yung oras na yon. Itong panahon niya yon, everyday legal strategy. Ano kaya ang maitutulong ni Robin Padilla? Bakit nandun siya sa the Netherlands? Hindi. Siguro kasama siya dun sa sa mga aarte. Ito po, nabangga po yung aming sinasakyan. Di ba? Hindi natin kalahi ang mga ito. Iba ang kultura ng mga tao dito. Bakit si Greco Bellica? Nagko-collaborate din kaila Putin, kaila Donald Trump. So ang lahat ng support ang binibigay namin, iba ang kultura ng mga tao dito. So ang lahat ng suporta binibigay namin kay Ma'am. Ganun. Siguro taga-cheer si Robin Padilla. Dito nga mga kababayan, animong parang sumusuko na yung isang Robin Padilla. Dahil kung hindi ako nagkakamali, 2028, ayaw na. Totoo ba yon? Kasi may nakita ko dumaan sa mata ko na parang umaayaw na si Robin Padilla. May hinagpiso yung isang Robin Padilla, mga kababayan. Pakinggan nyo ito. Yung sacrifice, is it... Yung sacrifice daw. And in your opinion, yung sacrifice, is it worth it? Yung sakripisyo daw po ni Robin Padilla, kung worth it daw po. Wala pa naman tayo nakikita nito. Sakripisyo para sa bayan Kundi po yung sa Senado, chitcha. Magbuhak ng bag ng vice-presidente, palakad-lakad doon sa the Netherlands.
At sakripisyo ho yan ha, para sa mga Duterte. Hindi ho namin nakikita na sakripisyo yan para sa bansang Pilipinas. Di ho ba? Hindi ho namin nakikita yung pagpunta ni... Baka, parang naiisip pa namin, Sir, nagiging pabigat ba sa bayan kasi sumusweldo bilang isang senador pero wala ka doon sa Senado, nandiyan ka, o palakad-lakad ka, buhat-buhat ang bag. Anong sakripisyo doon? Sabi ni Ma'am Aba, yung sacrifice ni Mariel, daming binentang bag. Para may pangkampanya ka. O. Di ba? Pakinggan natin ano sasagot ni Robin Padilla dito. And in your opinion, yung sacrifice, is it worth it? Yung sacrifice na ginagawa niyo po? Para sa bayan? Refer- No. And Oy, walang para sa bayan, sir. No? Pwede pa para sa mga Duterte. Yun, maiintindihan pa namin. Pero para sa bayan, hanggang ngayon, wala pa. Yung isang bill na gusto mong maipasa, anti-dynasty, ikaw mismo, sumasalungat ka dun. Di ba? Ganito po ang istorya niyan, mga kababayan. Ayoko ho na nagsasabi dito, nagsasalita ng walang ebidensya o walang sapat na ano. Siguro mga bandang kalagitnaan po ng 2024, si Robin Padilla po ay may binapasang bill. Anti-dynasty daw po, no? Ito po yun, kumbaga isang linggo ito eh. Isang linggo bago magsabi si Inday Sara Duterte na 3 Duterte yung tatakbo sa Senado. Anti-dynasty bill ah. Tapos nung pagkasabi ni Inday Sara Duterte, mga kababayan, 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Kumbaga testing the water. Ano ang magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino pag sinabi ko tong 3 Duterte ang tatakbo? Oh, wala. Negatibo ang reaksyon ng mamamayang Pilipino. Kaya hindi natuloy. Biruin mo siya, ang sabi niya, oh, okay po yan. No? At least, madami pong kakampi sa Senado. Samantalang yung ipinapasa nila o gusto niya ipasang bill, anti-dynasty, mga kababayan. Ano yun? Lokohan. Kaya naisip ko, sabi ko, si Robin Padilla kaya talaga ang humuhulma o tumatala o sumusulat o nag-iisip nitong mga batas na gusto niyang mangyari? O may tagasulat lang, may tagatala lang? Kasi yung nakasulat doon sa papel, yun yung kinokontra o yun yung kontra ni Robin Padilla sa mga kilos niya. O di ho ba? Ano yung sakripisyo para sa bayan, no, sir? Kaya ayoko na. Ayaw na. hindi na, bakit po hindi na worth it? Ayaw na! Pagod na! O, di ba? Ayaw na, kaya ayoko na. Pagod na. Isang mabilisan. And in your opinion, yung sacrifice, is it worth it? Yung sacrifice na ginagawa niyo po? Para sa bayan? Refer- No. And Kaya ayoko na.